Techies! Welcome sa aking Lee's Tech Channel. So, for today's video is may panibago na tayong smartphone. Affordable smartphone na i-unbox at i-review dito sa aking channel. Ayan, so, palakad-lakad ako ng mall kasi may binili ako. Nakita kong napaka-affordable lang niya, Techies. And 32GB of internal na rin siya, 2GB of RAM. Aside from that, malaki-laki na yung kanyang screen. May siya 6.5 inches. So, sabi ko, ang sulit nito Tapos, may 4,000 mAh battery pa. So, na-curious talaga ako sa kanya, Techies. Kaya naman, binili ko na agad siya para ma-test ko dito at makita nyo kung maganda ba siya. So, ayan, excited na ako i-share sa inyo to. So, wag natin patagalin pa, Techies. Magsimula na tayo. Ay, Techies, yung smartphone na i-unbox natin at i-review today is isang Tecno mobile brand, which is the Tecno Spark 4 Lite. So yes, yung Tecno Spark 4 is my Lite version din sila. Ito yung pinakamurang version ng Spark 4. So ayan, excited ako i-share sa inyo. So ito yung box ni Spark 4 Lite. Kung makita nyo nga, color orange at may image ng phone sa front. So, may mini drop din siya, no? And then, makita nyo sa gilid, ayan, nandito yung mga primary specifications niya. Tingnan natin, guys, kung gaano ito kaganda or ano ba yung kaya niya i-offer sa atin. So, buksan na natin. So, as we open Tecno Spark 4 Lite, there, makikita nyo agad ang unit. And, set aside muna natin to. Makita natin agad, bubungad ang guide. And, meron tayong Tecno 12 plus 1 months warranty. So, maganda. So, makita nyo guys na may free clear case din siya. And, ayan. Ito yung mga accessories. And, meron din siyang clear screen protector lang. Ayan. May free earphones na rin siya. Ayan. Ito yung itsura ng earphone niya, guys. And then, meron siyang micro USB cable. Meron tayong kanyang wall adapter or yung kanyang charger. So, yan. Makita nyo naman na wala nang laman ng box. So, ayan na. Nakita nyo na yung accessories. So, tingnan na natin, guys, directly ang unit. Yung color na meron tayo is Hillier Purple. So, may other color naman na available doon sa binilahan ko na Vacation Blue. So, meron din silang Midnight Black. So, yung atin is Hillier Purple. Ito na yung itsura ng kanyang front. So, ito naman yung likod. Wow! Ayan na guys. Nakita nyo yung Hillier Purple dyan. Ganda. And so, makita nyo guys, maganda naman pala din yung likod ni Spark 4 Lite. Ang ganda na kanilang Hillier Purple. So, hindi talaga siya totally parang purple lahat, no? So, may hati na color na may pagka-pink. Ayan. And if you look closer talaga, may pag-glitters pa siya, guys. In fairness, ang ganda ng design. Ang ganda ng color niya. And, ayan, may fingerprint scanner siya. And, so yun na nga lang, no? Isa lang yung camera niya sa likod. And meron siyang LED flash. So, yung speaker niya, guys, naka-place dito sa likod. And here sa right side niya, makikita niyo yung volume rockers and power button. Then sa left side, wala. Sa upper, wala rin. Sa lower, ayan, nandito yung micro USB port, 3.5mm audio jack, and the microphone. So, kung napapansin niyo, wala siyang tray. Yung SIM card tray, 'di ba? Kaya nga nag-wonder din ako kasi wala ding pin ejector. So, na-discover ko guys na nasa likod pala. I mean, kailangan mo pala siyang i-open yung likod. And ayan, ipapakita ko dyan sa inyo. Bubuksan natin yung likod. And I thought din na parang siya, removable yung battery. So, as I open guys, ayan, makikita nyo hindi pala removable yung battery niya. So, ayun lang, nandito lang talaga naka-place yung SIM card. Dito banda nyo ilalagay yung SIM card. Ayan. So, memory card. Ayan. So, ayan. In fairness naman, okay din naman kasi safe naman. Pero kung big deal naman sa inyo tong placement na kanyang SIM card, ganun talaga And affordable lang din naman siya, guys. Yung build nga pala niya, guys, is plastic lamang. Yung front lang niya yung glass. By the way, guys, hindi siya masyadong makapal. Sakto lang yung kanyang thickness kasi nga meron lang naman siya 8.4mm So, tingnan natin yung kanyang display. So, buksan na natin. Ay, Techies! So, buksan na natin si Tecno Spark 4 Lite. And, eto yung kanyang display. Wow! In fairness, yung kanyang display, hindi yung nagpapatalo, guys. Salaga yung 3,990 In fairness. Maganda-ganda rin naman yung display niya. Ayan, IPS LCD. Although hindi nga siya ganun talaga ka-punchy or vibrant,
Pero guys, okay na yung display niya in fairness. Maganda na rin. And guys, Android 9 pa po si Spark 4 Lite. And iOS 5.5 yung kanyang operating system. And now, here guys, pagdating sa kanyang icons, may pa-drawer din itong si Spark 4 Lite. And naka-alphabetical order din. So, madali lang siyang hanapin yung mga ibang apps na gusto nyo. Ngayon, puntahan natin yung kanyang other features. So, here, makita nyo, meron siyang eye care. Ayan, importante yan. Meron siyang screenshot. Ayan, meron din siyang other, like bike mode, read mode, battery saver. Meron din siyang game mode. In fairness, meron siyang one-handed, do not disturb mode, and screencast. So now guys, nakikita nyo na yung kanyang screen display. And so far, yung look din ni Spark 4 Lite. Now, punta naman natin yung kanyang specification. Si Spark 4 Lite, guys, is powered siya ng MediaTek Helio A22, which is 12 nanometer as what they said. And then, 1.8 GHz quad-core processor na siya. Meron siyang 2 GB of RAM and 32 GB of internal storage. So, wow! Halagang 3,990 guys. 32 GB na siya. In fairness, sulit na yon. At tapos, meron siyang 4,000 mAh battery capacity din. So, malaki-laking battery na rin yun. Now, na-check na natin yung specification nga. Punta natin yung camera niya guys ko. Okay din ba? Before tayo go on sa testing. So, sa camera niya guys, meron siyang single front cam. And 8 megapixel din yan. F2.0 with HDR. And then 1080p at 30 frames per second din yung kaya niya. Okay, so meron siyang single cam din sa rear na may 8 megapixel din guys. With, of course, the 1080p at 30 frames per second and HDR. And meron din siyang panorama. So, ngayon, tingnan natin kung gaano ba kaganda itong camera niya. Or, lalaban na rin ba itong camera ni Spark 4 Lite. Ayan, nakakita nyo naman. Yan yung mga captures ko indoor, no? Inside the mall. And in fairness, hindi na rin bad yung kanyang performance, guys. Malinaw na rin, ha? Hindi rin ganun ka-bongga yung sharp details niya. Guys, ang ganda ng camera niya. Parang sa akin, ha? Sa kanyang level, sa kanyang price, okay na rin. Laban na rin yung rear cam niya, guys. Ayan, so ipapakita ko naman sa inyo yung front cam niya. So guys, ito naman yung front camera niya. So, in fairness ha, itong front camera niya is maganda na rin to for the selfie addicts dyan. Kasi, meron siyang portrait, meron siyang beauty. So, kung hindi ka satisfied sa natural looking, is pwede ka naman gumamit ng beauty effect. Test ko na siya. Yan. Ito na yung video guys. 1080p at 30 frames per second ito. And may ring light support tayo ngayon. So, ganito kaganda yung itsura. Or, ganito kaganda yung quality. And gabi na ngayon, in fairness. So, okay din, di ba? Hindi din siya ganun hindi din siya delay. Sakto lang. And, ayun. Okay na rin siya gamitin. In fairness, yung video quality niya. Sakto na rin. So anyway, ayan, natapos na natin. Nakita yung performance sa kanyang camera and mismo ako nagulat din na sa halaga niyang ganyan is okay na rin pala yung camera niya. So now, na nakita niyo na yung camera guys, punta naman natin yung kanyang testings no, sa battery as well as the gaming. So there, sa battery niya guys, nag-charging kami. Then, from 22%, 20% yung in-increase niya for 1 hour. So, yun nga lang guys, makikita nyo dyan na hindi talaga ganun kabilisan yung kanyang charging. Imagine sa 1 hour na yun is 20% na yung dinagdag sa kanya. So, understandable naman kasi hindi rin naman nagsusupport ng fast charging yung kanyang charger. And then, 4,000 mAh yung capacity. So, talagang it takes time. Siguro mga 2 to 3 hours fully charge ang phone na to. So, draining guys, makikita nyo dyan from 35%. Naglaro kami ng Mobile Legend for 1 hour din. And then, yung dinecrease niya guys is 13%. So, naging 22% na agad siya from 35%. So, ayun, nakita nyo na yung battery niya, masasabi kong sakto lang yung consumption ng kanyang battery. Hindi siya ganun ka bilis kumain ng battery life. Hindi talaga siya ganun katipid din mag-consume ng battery life. So, again, nasa inyo pa rin yan. Kung gusto nyo makatipid, babaan nyo yung resolution or yung brightness ng phone, nakakatipid din yon or mag-power saving mode kayo. So, yun lang naman. And then, now na nakita nyo na yung battery consumptions, battery charging performance, punta natin yung heating guys. From 28 degrees, na-increase lang siya to 33 degrees for 1 hour. Para sa akin, hindi siya ganun kabilis din uminit
So, yung heating temperature niya is normal lang. Sakto lang sa isang smartphone. So, now, tapos na natin silang tinest. Now, punta naman natin guys yung kanyang gaming. Try kami ng Mobile Legend. And in fairness ha, kaya niyo yung high frame rate and high graphic setting. Wow! Yan, very smooth and very playable siya. Yung graphic quality is not bad na rin. So, para sa akin guys, na-impressed ako doon sa isang ganitong klaseng phone. So, nakita ko talaga na hindi pala natin i-judge agad kung may mga bagong brands na dumadating dito sa ating bansa. Kasi hindi naman yun sila makakapasa kundi yan magaganda eh. So, na-surprise ako dito kay Spark 4 Lite kasi performance niya guys is lumalaban na rin dun sa mas mahal pa sa kanya bilang isang entry level. Kung tatanungin niyo kung sulit ba siya, sa mga testings ko guys, nakikita niyo naman yan, wala yung halong kemerut. Sulit na siya. So anyway, at least ayan, nakita nyo na, nagka-idea na kayo about sa phone. For me guys, again, sulit na siya sa disenyo, sa camera, sa system niya mismo, na kaya niya yung gaming na Mobile Legend, high frame rate, high graphic. Para sa akin, okay na yon. Tapos yung camera performance niya, yung storage niya, tapos may 4,000 mAh battery pa siya. Para sa akin, all in all, sulit naman siya guys. So yan lamang, maraming po salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like this video, i-share niyo to sa mga kaibigan niyo naghahanap ng murang smartphone. Tapos, comment niyo rin below kung ano yung masabi niyo sa kanya. At kung meron akong information na nakalimutan sabihin dito about this smartphone, i-comment niyo rin sa baba para nang sa gayon, may mga karagdagang knowledge naman itong ating mga viewers. Salamat po ka, Techies, sa panonood na aking video and I hope to see you again soon. By the way, as I promised, mag-shoutout ako kasi it's my birthday month. Ayan! So, ito yung mga nag-comment sa aking social media accounts, FB, Instagram. So, sa mga hindi pa nag-follow, guys, i-follow nyo. Ilalagay ko yung link sa description box. So, eto, according to James, it's James. Sabi niya, happy birthday po, ate. Pa-shout out. Ayan. So, October 17 daw yung birthday niya. Hello. Si Fe Bautista de Lebios. Hello. Yan. Si Lito Galero. Hi. Si Park Minyang. Wow. Nakasuka sa siya ng pangalan ito, ha. Hello. And si Vina Marine, hi! Si Jordan Daguldol, hi! Thank you so much, everyone! See you again to my next video. Bye! Mwah!